Hello everyone, welcome back to my channel, and for today's video I will show you how to do this in left-handed version. Napakadali lang pong gawin ito. 2 round lang po ang kailangan natin to make the oval shape. Pagkatapos nun, edging na. And I hope you watch until the end of this video. Para sa materials natin, ang gagamitin po natin is yung 5-ply Monaco yarn, or you can use yung 3-ply po, pero mas maliit ang project na magagawa nyo. 2.5mm crochet hook, kailangan po natin hair clips, of course scissors, and uunahin natin yung paggawa ng oval shape na 2 rounds lang. We're going to make a slip knot, tapos mag-chain po tayo ng 12. Tapos po niyan, on the third chain from the hook, doon po tayo mag-work ng 1 double crochet, or yung pinaka first double crochet po natin. Yung chain 2, hindi po siya mag-count as a double crochet. Bali, mag-work lang po tayo ng 1 double crochet into each chain, except pagdating natin dun sa pinaka last na chain, kasi doon po tayo mag-work ng increase or maglalagay ng 4 double crochets. After nito, mapupunta po tayo sa kabaligtaran nitong stitches. So, dun sa katapat niya stitch, mag-work tayo ng 1 double crochet. 1 double crochet into each stitch hanggang sa makarating tayo dun sa dulo. Yung pinakadulo ng stitch nito, yun yung may first double crochet natin. So, yung chain 2 hindi mag-count as a stitch. Bale, maglalagay tayo dyan ng 3 double crochets. Para yung parehong dulo ng oval shape natin is merong 4 double crochets. Para maging oval shape siya. And then, mag-work tayo ng slip stitch doon sa first double crochet. Katabi ng chain 2. Yan. Slip stitch natin dyan. Tapos, mag-start tayo ng round 2. For round 2, mag-chain tayo ng 2. Hindi mag-count as a stitch yan. Work tayo ng 2 double crochets. So, dahil part siya ng 4 double crochet group, may increase yan. Tapos, yung mga susunod na stitches, mag-work lang tayo ng 1 double crochet into each. Maglalagay lang tayo ng increase sa kabila once makarating tayo dun sa 4 double crochet. Pagdating natin dun sa increase round or increase area, doon tayo mag-work ng 2 double crochet into each stitch. So, bali, 4 na 4 double crochets, 2 double crochets into each para maging rounded itong side na to at mag-shape siya na oval at hindi siya magka-curl or kukulot. So, ganyan lang ginagawa para lumaki yung oval shape natin at lumapad siya. Tapos, 1 double crochet into each stitch until makarating tayo sa last 3 double crochets kung saan mag-work tayo na increase or 2 double crochet into each stitch para pantay lang sila or balance yung parehong dulo ng oval shape natin. Tapos, i-end natin yung round working a slip stitch, pero may gagawin ako dito para magmukhang invisible yung pinaka-join niya. So, dito ko siya i-insert dun sa pangalawang double crochet gamit yung yarn needle. Parang gagawa tayo ng chain sa ibabaw ng first double crochet na ginawa natin. Tapos, pag binilang mo yung number of stitches around, same lang din siya. So, yun lang baling ginagawa ko sa mga project na worked in rounds para hindi halata kung saan ka nag-slip stitch or nagtapos ng round mo. After nyan, i-weave in lang natin yung ends para maganda siyang tignan. And then, later on, mag-work na tayo ng edging sa oval shape na to. Gagawa nga pala tayo ng isa pang piraso kasi isang pare sila.
So at this point, pwede kayong gumamit ng ibang kulay ng yarn para mas makita or mag-stand out yung edging na gagawin natin. After natin insert yung bagong yarn, mag-chain tayo na 3. And then, insert natin yung hook sa harapan, papasok sa likod para mailabas natin yung loop. And then, work a slip stitch. Tapos, uulitin lang natin ito. Mag-chain 3 tayo. Tatanggalin sa loop yung hook at i-insert doon sa harapan. Bali, ipapasok natin yung loop para makakreate tayo ng design na parang pinapaluputan yung pinaka-edging ng oval shape natin. So, ulitin lang natin to hanggang sa makabalik tayo dun sa first stitch natin. So, pag nakabalik tayo after working a slip stitch, makikita nyo naman kung saan tayo mag-stop. Tapos, after nyan, kakat na natin yung yarn. Tapos, ang ginawa ko is, ginamit ako ng yarn needle. Tapos, binuhol ko yung parehong dulo nitong yarn na to. Tapos, ginunting ko siya. Mamaya, didikitan ko siya ng glue para hindi siya matanggalan ng buhol. Ayan. Ganyan ang ginawa ko. Pwede nyo naman i-weave in yung ends, kaya lang kita kasi dahil kulay yellow yung edging niya. Tapos lastly, idikit na natin itong clip using yung E7000 or kahit anong glue ang meron kayo dyan na hindi basta-basta matatanggal pag dinikit. So, ito na nga ang ating finished product. Thank you so much for watching. Kung meron pa kayong request na gusto nyo makita sa channel ko, do not hesitate to comment down below and I'll see you in my next video tutorial. Have a good day!